Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Dalangin ko po na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Let's start our day with an attitude of gratitude. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Tunay po na hindi tayo mananahimik at patuloy nating ihahayag ang ating pasasalamat sa lahat ng kanyang gawa sa ating buhay, magpakailan-kailan pa man. Kaya sama-sama po tayong magbulay ng salita ng Diyos sa sandaling ito, dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. All I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is the cross, God, you see an empty tomb. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God.
fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And when we fear, I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. The battle belongs to you. Amen. The battle belongs to our God, the Lord of hosts, Lord of armies, our Lord Sabaoth. At yan po ang title ng ating devotion sa umagang ito, the Lord of hosts, Lord of armies. Sabaoth means armies or host. Kaya po kapag sinabing Jehovah Sabaoth, ang ibig sabihin po ay Lord of armies, Lord of hosts, ang makapangyarihan sa lahat. Ang ngalan pong ito ay nagpapahayag ng sovereignty ng ating Diyos over every army, both spiritually and earthly. He is the King of heaven and earth and above the heavens too. Makikita po natin ang mga account na siya po ay magpapakilala bilang ang makapangyarihang Diyos ay sa 1 Samuel chapter 1 verse 3. Sabi po dyan, taon-taon pumupunta si Elkanah sa Shilo upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. At nang magtanong po si David sa unang Samuel 17, talata 26, bago niya harapin si Goliath, ang sabi po, David asked the men standing near him, what will be done for the man who kills the Philistine and removes this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that should defy the armies of the living God? At marami pa pong ibang account. Ayon po sa mga Bible scholars, mahigit 200 times na ginamit ang Jehovah's Sabaoth sa Biblia. Kaya't sa umaga pong ito, nais ko pong ibahagi ang isang pangyayari sa banal na kasulatan kung saan siya makikita natin na siya po ay Lord of the armies, both earthly and spiritually, ang makapangyarihan sa lahat, the Lord of hosts. Ito po ay matatagpuan sa Ikalawang Hari, Kabanata 6, talatang 8 hanggang 17. Hayaan po ninyong basahin ko po ang mga talata. Si Eliseo at ang mga taga-Syria. Minsan, binalak ng hari ng Syria na digmain ang Israel. Tinipon rin niya ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila ang kanyang napiling lugar na pagkakampuhan. Ngunit, ipinasabi ito ni Eliseo sa hari ng Israel. Binalaan niya ito, wag na wag kayong pupunta sa naturang lugar sapagkat nag-aabang doon ang mga taga-Syria. At pinabantayan nga ng hari ng Israel ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga taga-Syria. At lahat ng lugar na sabihin sa kanya ay pinalalagyan ng mga bantay. Dahil dito, labis na nabahala ang hari ng Syria. Kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, magsabi kayo ng totoo, sino sa inyo ang nakikipagsabwatan sa hari ng Israel? Isa sa mga naroon ang sumagot, wala po, mahal na hari. Si Eliseo po ang propeta sa Israel ang nagsasabi sa kanilang hari, kahit ang inyong mga lihim na binabalak. Sinabi niya kung ganon, hanapin ninyo siya at hulihin. May nagsabi sa kanyang si Eliseo ay nasa Dotan. Kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karuwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran nila ang lungsod. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karuwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro, paano tayo ngayon? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita.
Natakot ang katulong ni Eliseo sapagkat nakita niyang napapaligiran sila ng kabayong pandigma at mga mandirigma. Yung buong city po ay napapaligiran. Naisip niyang maliit ang tsansa na makasurvive sila sa attack na iyon ng mga taga-Syria. Ngunit sinabihan siya ni Eliseo na huwag kang matakot sapagkat nakatitiyak po si Eliseo na mas marami silang kakampi. Hiniling po ni Eliseo kay Yahweh na buksan ang paningin ng kanyang katulong upang makita niya ang mga kabayong pandigma, ang mga chariots at ang great army na nakapaligid po sa kanila. Nakakabilib na confidence at bukas na spiritual eyes ni Eliseo kahit hindi po ito nakikita ng kanyang servant. Batid niya, nakakampi niya ang Lord of Armies, the Lord of Hosts. Ang tanging hiling ni Eliseo kay Yahweh, ibukas ang mga mata ng kanyang lingkod upang makita ang realidad ng sitwasyon at ang tulong na kaloob ni Yahweh sa kanila. Hindi po hiniling ni Eliseo na baguhin ang kanilang sitwasyon. Tinugon ni Yahweh ang dalangin ni Eliseo. Siya ay nagpakahayag sa pamamagitan ng kanyang hukbo. Kung minsan nakapikit ang ating mata sa realidad na kasama natin ang Diyos kapag nadadaig po tayo ng takot. Hilingin po natin sa Diyos na ibukas ang ating mga espiritual na paningin upang makita natin ang saklolo at pagtatanggol na kaloob niya. Maaaring gumamit siya ng mensahero o ng Eliseo sa ating buhay sa panahon ng ating matinding takot at pag-aalala, gawa po ng mga sitwasyon natin na para bang walang escape o parang hindi na po tayo makakasurvive. Ang kakulangan po na kayang abutin ng paningin ng lingkod ni Eliseo ay hindi po nakaapekto nakalaang saklolo ng Diyos. Kinailangan lamang po na ipanalangin siya at ibukas ang kanyang mata upang huwag siyang masiraan ng loob. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verses 1 to 3, Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Praise God. Idalangin po natin na buksan ng ating Jehovah Sabaoth ang ating mga mata upang makita natin ang saklolo na nilaan niya sa atin sa mga dead ends ng ating buhay. Gamitin din nawa tayo bilang propeta Eliseo sa mga taong nangangailangang makita ang katugunan sa kanilang matinding kalagayan. Ipanalangin po natin ang isa't isa sapagkat ang panalangin ay nagbubukas ng ating mata sa espiritual na realidad at nagiging posible ang mga bagay na imposible sa ating mga tao. Mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, malaki po ang problema na kinakaharap ni na Eliseo at ng kanyang alipin. Ngunit batid po ni Eliseo na poprotektahan siya ng makapangyarihang Diyos. Hindi po tayo mapapahamak kung nasa panig natin ang Diyos. Nasaksihan ng lingkod ni Eliseo na tunay na sila ay protected ng makapal na hukbo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga horses at chariots of fire. Nawa ang kapangyarihan, presensya at pangako ng Diyos ang panghawakan natin sa panahon ng mga tagpo ng ating buhay na humahamon sa ating pananampalataya. Hindi man po natin makita ang saklolo ng ating naked eye katulad ng lingkod ni Eliseo, makakaasa po tayo sa makapangyarihan ng nating Diyos. Practice po natin and exercise natin ang ating pananampalataya. Sabihin natin, I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side, and nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises.
You are faithful. You are faithful. Kapit lang po tayo sa ating Jehovah Sabaoth, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng mga hukbo, both sa nakikita namin at hindi namin nakikita. Sa mga sandaling hindi po namin nakikita ang aming saklolo, ang iyong hukbo, Panginoon, na nakahandang sumalo sa amin. Tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng mga taong patuloy na ipapanalangin din kami. At imulat niyo po ang aming spiritual na paningin. Lagi po namin kayong maramdaman sa aming buhay. At sa mga naninimdim, Panginoon, sa mga taong nangangailangan ng encouragement, na makita ang iyong kapangyarihan, ang iyong tulong na nakalaan, tulungan niyo po kaming katulad ni Propeta Eliseo, Panginoon. Ipanalangin sila, ipakita ang iyong pagkilos, kasangkapanin po ninyo ang aming buhay sa ikatatatag ng pananampalataya ng aming mga kapatid. Patawarin niyo po kami kung sa mga panahon na yon ay na sila ay nangangailangan, hindi kami nakakapagpalakas bagkus nakakapagpahina kami. Patawarin niyo po kami at patuloy na bigyan ng pagkakataon. Lord, salamat po dahil ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Salamat sa panalangin na itinuro ninyo sa amin, sapagkat dito kami humuhugot ng lakas. Tulungan niyo po kami. Ibukas niyo po, Panginoon, ang aming pandinig sa iyong mga salita upang ituro ninyo, Panginoon, ang daan na dapat naming tahakin, ang mga pamamaraan na nais ninyong gawin. Maitawid niyo kami, Panginoon. Palakasin niyo po ang aming nanghihinang kalooban. Napapaligiran kami ng iba't ibang sumisimbolo sa kaaway sa mundong ito. Pero mas makapal ang hukbo, ang saklolo. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Alam namin na kasama ka namin sa bawat sandali. Salamat sa pananampalataya. Lord, sa sandali pong ito, nilalapit po namin ng mga kapatid namin nasa online na nagdi-devotion. Pagpalain niyo po sila sa lahat ng kanilang hakbang. Ibukas niyo po ang kanilang mga paningin sa iyong pagtulong, ang iyong wisdom, ang iyong lakas sa gitna ng panghihina. Tulungan niyo po sila. Ang mga may karamdaman, Panginoon, ibangon niyo po sila at patuloy pa na makapaglingkod sa iyo. Ma-enjoy nila ang buhay na ganap at kasiyasiya, ang iyong kaloob. Lord, nadalangin din po namin ang mga may kaarawan. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ganon din ang may anibersaryo ng kasal. At Lord, dinadalangin namin ang aming bansa, ang aming mga leaders. I-bless niyo po ang iyong iglesia sa kabuuan. Buklurin niyo po kami ng pagmamahalan. Dakilang Diyos, ganon din po ang mga digmaang nagaganap. Batid namin na hindi ito nagbibigay kaluguran sa iyo. Tulungan niyo po, Panginoon, magkaroon ng kapayapaan sa mga dako doon, Panginoon. At ang mga bata, Panginoon, na na-trauma, ang mga nawalan, kayo po ang patuloy na mag-cheer at mag-heal, Panginoon. Lord, ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Ang aming Lord Sabaoth. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday po sa lahat ng may birthday today at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. God bless po. At kung kayo po mga kapatid ay na-bless sa ating morning devotion, malaya po tayong i-share ang ating devotion o kaya naman po itag ang ating mga
friends. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing, kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Kita-kita po tayo muli sa Thursday. God bless po. Kasama